Is this an April's Day joke? Nag-joke lang. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Daisy, your maid vlogger. So ngayon lang ulit ako nakapag ganito. I think this is the second time. Magbabasa ako ng news. Pero actually, I'm always reading news about DH. Hindi ko lang may share sa inyo lagi. Siyempre, para lagi akong updated sa mga pagbabago or mga news na nangyayari dito sa Hong Kong. Yesterday, statutory holiday dito sa Hong Kong. Pero hindi ako lumabas since wala naman dito si Calvin at saka si Lola. Akala ko ako lang mag-isa. So, I was wrong. Kasi umuwi yung employer kong babae at may mga bisita. Since holiday ko naman, so hindi ako nakialam sa mga gagawin nila dito sa bahay at nagkulong lang ako sa kwarto ko. Nga lang, pagkatapos nilang magkalat, ako yung nagligpit. Pero okay na rin yun kasi dito ako kumain. At least nakatipid pa rin ako kahit papano. The good news is, marami akong nagawa. Marami akong na-edit na videos, marami akong napag-aralan about payaman program. Natawa ko din. Ito na yung magiging last Saturday off ko. Kasi sa mga susunod na rest day ko, magiging Sunday na. Kasi kailangan ko mag-aral para sa ekonomiya. Pero seriously, kailangan ko talaga mag-aral para sa business namin. So, yeah. I'll try my best. Wala kasing Saturday class. Mabuti naman, pumayag yung mga employer ko. So, magiging schedule ko, in the morning, I will go to school. And then, in the afternoon, sa church. So, busy-busy yan ang ate nyo. So, yun nga, holiday ko kahapon, pero nakapagligpit pa rin ako kasi wala namang ibang gagawa nun, kundi ako. Actually, today is still my holiday kasi nagsunod siya. Friday and then Saturday. Pero today, lumabas ako para mag-church. At dito natulog yung mga bisita ng amo ko. So, akala ko makalat pag-uwi ko ngayon, pero hindi naman masyado. Mabuti naman. Hindi sila dito kumain. So, konting ligpit-ligpit lang. Mamaya, tatapusin ko lang to. So, bilisan natin to. Actually, nabasa ko siya, kailan to? April 4. Kasi nakapollow ako dito sa Asia Times Hong Kong. If you want to follow also, no, ilagay ko na lang sa description box. The title is, Employers Face Fine If No Rest Day for Workers. An employer who fails to provide a rest day can be fined 50,000 Hong Kong dollars if they do not provide the full 24-hour period. Ganda pakinggan, di ba? Pero kung napanood yung usapang DH ko number 20, noorin nyo po yun. Ilalagay ko sa description box. Ang title is, Kailangan ba natin maglinis tuwing rest day natin? Panoorin nyo yung mga sinabi ko doon. Kasi yun yung talagang nangyayari sa karamihan sa aming domestic worker dito. So, kung magko-complain lahat, nako, marami pong employer ang pagbabayad dito. A lawyer has urged domestic workers in Hong Kong to assert their rights to get a 24-hour rest day, adding that employers face a fine of up to 50,000 Hong Kong dollars. O kung sa US dollar yon 6,370 if they fail to let their employees have a day off. Speaking during a forum at the Philippine Consulate General on March 24, lawyer Luis Lepla said domestic workers who are not given their full rest day should talk to their employers first to see if the situation can be remedied. So sabi niya dito, a rest day is a full 24 hours. So, if your boss is asking you to walk the dog before you go visit your friends on Sunday, that's not allowed. That's illegal, said Lipla. Adding, if your boss is telling you to be home by 8 p.m. so you can put the kids to bed on Sunday, that is not right. Based on my experience, dun sa dati kong employer, kailangan ko muna magligpit, magluto ng breakfast, ayusin yung mga bata, yung mga kailangan nila, bago ako umalis. So, mag-stop ako mag-work 9 a.m. Or kung hindi ko pa nga tapos yung dapat kong gawin, kailangan tapusin ko muna yon. So, kahit 9 a.m. na, I was still working at that time. And then, kailangan ko bumalik before 9 p.m. Sana ako pa yung mag-take shower sa mga bata at magpapatulog sa mga bata. And then, ang pinakaayaw ko talaga, yung napakaraming hugasan sa kusina. And then, syempre, magliligpit, magmamap. So, dapat sinilin ko to. Pero hindi ko nag-complain nun na
for 1 year, wala po akong complain about doon. Naging talagang complain ko lang talaga nun ay yung pakikitungo nila sa akin. Pero about sa trabaho, sabi ko nga, dito ako para magtrabaho. Yun yung mindset ko nun eh. Nandito ako para magtrabaho. So, kahit anong trabaho yan, go. Pero, yun nga lang, iba na pala kapag nasasaktan ka na yung emotion mo. Talagang, yun, give up. So, hindi ako sa trabaho na give up. Doon ako nag-give up. An employer who fails to provide a rest day can be fined 50,000 Hong Kong dollars if they do not provide that full 24-hour period. Sabi nga sa akin dati ng employer ko, 12 hours lang daw kasi yung rest day namin. Kaya 9 a.m. ako lalabas and then 9 p.m. balik ako ng trabaho. Yun yung pagkakaintindi niya ng 1 day rest day. 12 hours. She advised domestic workers to talk to their employers first about the rest day. If the situation did not improve, they could seek assistance from organizations or call the consulate. Pwede po kayo mag-complain. Pero ako hindi talaga ako nag-complain eh. Nasabi ko po siya, nung paalis na ako, yung nagpapaalam na ako na I want to break my contract. Nung sinabi nila na bakit, sinabi ko na yung totoo. Chance ko na yun, diba? Actually, sinabi ko sa kanila na for 2 years in Malaysia, sanay akong walang rest day. Sanay ako sa lahat ng trabaho. Pero yung saktan niyo po ang aking damdamin. Ang drama. Pero totoo, grabe. Yung nakita ko na lang yung sarili ko na umiiyak, nag-walling. Hindi walling eh. Kasi hindi sa wall. Sa ref. Umalos ako sa ref. Na umiiyak. Ngayon, tinatawanan ko na lang siya. Nakakatawa pala, no? Pero that time, sinisipon ako. Naiyak ba ako? Lipla said she understood the concern of workers that their employers might terminate them if they complain. But she noted that the labor tribunal had also enforced workers' rights. So, sa yun sa rights natin, na magkaroon tayo ng 24 hours rest day. Actually, nasasanay na nga kami. Kami mga domestic worker, no? Tanggap na namin na ganon. Pero kung mai-implement to, maganda. Super po. Super thank you. Actually, medyo mahirap nga siya sa amin mga domestic worker. Kasi, nakastay kami sa mga bahay ng employers namin. Para bang ang dating wala kaming choice, kundi gawin na lang kasi kami din yung gagawa. Kasi walang ibang gagawa niyan, kundi kami din. For example, yung mga hugasan, dyan lang muna ngayon. Kung hindi mo yan gagawin, bukas na dyan pa rin yan. Kasi stayin nga tayo sa mga bahay ng employer natin. Pero meron naman, like ngayon, sa mga employer ko, no, hindi nila ako inuutusan, pero pakiramdam ko, wala talagang ibang gagawa nun, kundi ako. So, gawin na lang natin. Pero yung sa dati ko kasing employer talaga, utos talaga siya. Kumbaga, rules nila sa bahay nila. Ginagawa na yun dati ng mga dati nilang helper. So ako nang magsasabi sa inyo, no, bihirang-bihira po ang mga employer na sumusunod dito. Pero based on this, sana marami nang sumunod, no. Actually, gusto ko nga basahin yung ibang sentiments. Sentiments ba tawag dito? Hinanaing. Ibang mga experience. Sabihin nyo kasi ako lang yung may experience na ganito. Marami. Hindi lang kami nagsasalita. Okay, basahin natin yung mga comments kasi nakakatawa. Tulad nito, Their Asia Time. It would be appreciated if you would hand-deliver this information to all employers in HK if you wish for them to follow that rule instead of just posting it. Everybody knows what 24 hours means. But the DH does not have a choice to have the 24 hours all to themselves to enjoy. You know why? The employers think they too need to rest also, and the DH 24 hours are cut short and it's nothing new. Employers think that they are above the law and their words are as well. So the DH cannot do anything, sabi niya. So the DH can't do anything but agreed. Yeah, talaga. So, may experience yun yan, no? Pag sinabi nila, ito yung rules namin sa bahay, syempre, mapapayes ka, diba? Lalo na kung bago ka pa lang dito sa Hong Kong.
So if you think the employers need to follow that, why don't you make use of your time and let them know or do something about it and not just posting because it is useless? Naiintindihan ko talaga siya kasi yun nga, alam natin yung law. I'm sure alam din yan ng mga employers natin. Yun nga, walang nagko-complain, tapos mga takot kami. Kasama ako, no? Ang thinking pa namin parang okay lang kasi wala naman kaming choice, kundi yun na talaga. Okay, parang kasalanan namin yun na. Hindi, maiintindihan nyo talaga yan kapag kayo nang nandito sa sitwasyon namin eh. Ito pa, nakakatawa. Thank you for the information, but I appreciate much if you make it clear that the 50,000 Hong Kong dollar penalty should be given to the helper itself. Sabi ba mo pupunta yun? Kapag nag-complain kami? Laki nun na. Ito ang maganda. I think tama si ate dito. The agency should tell about these rules to each employers before the employers choose the DH and sign the contract. I think ito yung best talaga. Mostly, agencies only care about the money that they will get and agreed to what the employers want without considering about the DH, which is true. Yeah. I think give our employer notice for that and then survey if they give that 24 hours off. Because some of employers ask the employee to do things before go out, and if the kunyang, o kami yun, kunyang sa Chinese, get home, also do things before sleep. Yun nga, tulad ng na-experience ko. Bago umalis ng bahay, magtrabaho, pagkabalik, magtrabaho. Marami pa dito, experience nila. Gusto nyo bang basahin ko lahat? Yeah, me too. My curfew is 8 p.m. O mas maaga yung curfew niya. Meron nga 6 p.m., 7 p.m. Depende yan sa mga employer nyo. Sabi niya. And they will get angry if I'm coming back home late. Even just 5 minutes. Before I go out in the morning, I need to work first. And also when I came home at night, and mostly I cook dinner every off days. What? And even I'm in the middle of my dream, at 12 midnight on my off days, they wake me up to dry the kids' hair. Yung pa, may i-add ko yun sa inyo. Kasi may mga employer na kahit nasa kwarto na kayo, tulog ka na, kailangan kayo. So, talagang magnanakyan ng door para ipagluto mo lang sila ng noodles. Nakakatawa, diba? Ay, siguro hindi sila mabubuhay ng walang kunyang. I hope the immigration will give notice to all employers. Yeah, that's the best. Ito, I think ito yung maganda. This won't 100% work or implemented if only us, o kami, DH, work as our employers. Employers should be, in the first place, be totally aware of the guidelines in the contract as they sign in the agencies. So, agencies should have the full, if not most, responsibility to inform. Agencies should have the full responsibility to inform or remind these employers the moment they give the contract for them to sign. Agencies has big part or role in this kind of employment. Yeah, mga agency pa bang ganun? Natawa ko dito kasi April nga siya pinost, di ba? Is this an April's Day joke? Nag-joke lang. May nag-reply, maybe. Sabi pa ni ate, they should educate employer to follow the law concerning domestic workers' day off. Yeah. Ano pa masasabi ko dito? There you go, guys. Marami pa actually siyang comments. Pero, hindi ko na siya babasahin lahat, no? Natatawa lang ako kasi I can understand them. Siyempre, matutuwa kami. Ako, matutuwa rin ako, di ba? Kung lahat ng mga employers na to ay susunod sa ganyan.
o mai-implement to or ma-monitor man lang. So, matutuwa talaga kami kung mai-implement talaga to kasi for sure matatakot sila dyan sa 50,000 Hong Kong dollars. Kasi laki niyan. Natatawa ako kasi nakaka-relate ako. Minsan, dinadaan na lang talaga namin sa tawa, no? Yung mga ganyang sitwasyon dito sa Hong Kong. So, let's pray na sana mabasa ng mga employers natin. At please, sa mga agency po, malaking tulong po kayo. Kayo talaga yung solusyon dyan. Kasi wag niyo po kaming asahan. Kasi pag na-send out niyo po kami sa mga employers na yan, wala na kaming masabi. Diba? So, mahirap na magsalita. Kasi nga, kailangan namin ng trabaho. Ako, baka maraming employer ang magalit sa akin nito. Pero I just want to clarify po, okay na po kami ng employer ko dati. Wala po akong problem sa kanila ngayon. I can see po right now, no, na okay sila sa kanilang mga new helpers ngayon. So, wala akong complain. I'm actually super grateful sa mga na-experience ko noon sa dati kong employer. So, I'm not complaining po. Okay? I'm just sharing yung naging experience ko. At syempre, super thankful din ako sa kanila kasi hindi ako magkakaroon ng good employer ngayon kung hindi dahil sa kanila din. Kasi malaking tulong yung na-experience ko sa kanila. At pinagpipray ko pa rin sila palagi. Actually, ang pinaka-point lang naman talaga namin dito ay yung magkaroon talaga ng mas mahabang pahinga. Yun talaga. At sa may mga employer pong ganito, right now, so the decision actually is yours. Hindi nyo actually isend yung news na to, no? Para ma-inform sila, kahit alam natin na alam na nila yan, dapat maging aware sila kung gaano kataas o kamahal yung penalty. Matakot sila, di ba? Kung nahihirapan talaga kayo o masyadong nakakapagod, talagang first solution dyan is makipag-usap po ng mabuti. Makipag-usap po ng maayos sa employer nyo. Sabihin nyo yung nararamdaman nyo, sabihin nyo yung kailangan nyo. Kasi minsan, hindi lang sila aware. Kasi super busy nila, hindi ka na nila napapansin. Hindi nila napapansin na sobrang pagod ka na. So, the best pa rin yung pakipag-usap sa kanila. And then, kung hindi na talaga kaya, hindi na makaya sa magandang usapan, so malinaw na, we have the right to complain. That's it, guys. Thank you for watching. God bless.